Because it's Mother's Day. Amen. And this is a time po to celebrate the incredible women who have nurtured, who have cared po sa atin, nagmahal sa atin. And I believe ito pong mga nanay natin ay sila po ay ginamit ng Panginoon kung sino tayo ngayon by the grace of God. So whether by birth or by adoption or through spiritual influence, alam niyo po, ang pag-aaruga po ng isang magulang, ng isang nanay, is also a reflection, no? Of, or I may say, it reveals something about the powerful love of God at nagpapakita po ito ng puso ng Panginoon. Tama po ba? Ang ating Diyos po, He is Spirit, no? At wala pong sex ang Diyos. Amen. Are we getting our theology right? Amen. Pero makikita natin both sides, ang feminine side na ang Diyos ay parang nanay na mapag-aruga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yung kanyang compassion, His strength and unconditional love. Amen po ba? So before we dive deep po sa message po natin ngayong umaga, gusto ko lang din pong kunin yung time pong ito, no? Napasalamatan, wala po yung nanay ko ngayon na siya po ang preacher sa Kapas ngayon. Wow. No? So, inay, kung nasan ka man, amen, baka panuorin po. I want to honor my mom. No? Sa kanya ko po, both po sa aking magulang, nakuha ko yung malakas na pananampalataya. Talaga pong nakita ko paano, nung maliit pa kami hanggang pong, alam mo yun, yung journey namin as a family, it's really a journey of faith. And I want to honor my mom, even po my mother-in-law. Palakpakan po natin. Wala po siya ngayon, but salamat po for raising your daughter na tinatawag ko ng asawa ngayon. Wow! Sana all may asawa na. Yung mga single people in the house. Keep on praying. Amen. Amen. No, at gusto ko rin pong pasalamatan. Of course, wala nang pinakamaganda sa akin. Nasa pa yung asawa ko. I want to honor and appreciate my wife na nasa likod. Happy Mother's Day. Baby love. Mwah, mwah, mwah. Grabe. Talaga pong saludo po ko sa aking asawa at sa lahat po ng mga nanay dito. Dahil hindi po biro. No? Mas lalo mo na-appreciate yung magulang mo pag nag-asawa at nagkapamilya ka na. Amen. Minsan, hindi ka mga aware, nasasabi mo pa yung mga nasasabi sa'yo dati. No? Tatakla akong pera. Gusto po natin yung mga naririnig yung mga ganyan, no? Pero syempre, dapat nag-iiba din yung words natin. No? Hindi bibig yung hinahanap yung mata. Tama, mga ganyan, no? But again, let's appreciate all the mothers, all the moms dito po sa lugar na ito. Amen. At alam niyo po, we want to remember also, bago tayo umupo, I want to honor also all the single moms. Amen. You are valued, you are seen dito po sa ating pamilya. No? At alam ko po, hindi madali. Palakpakan po natin lahat ng single moms. Hindi po madali ang inyong role. Carrying both roles with such strength. No? At nandyan din po, we want to honor all the widows in the house whose memories are filled with both joy and sorrow. I also want to honor those women who are facing infertility. Amen. And nandito po inyong pamilya sa Darak para kasama kayo na manalangin. And we also want to pray and to honor all the moms who've lost a child. And again, nandito po ang inyong pamilya para kayo ay samahan, ipanalangin, your love continues, and alam niyo po yung grief na yan, naintindihan po yan ng Panginoon. Also, the foster and adoptive moms, no, na ang kanilang pagmamahal is beyond biology, beyond po sa kahit hindi mo tunay na kadugo. I remember, ganyan din po ang nangyari sa atin. We have received the spirit of adoption. Amen. And also, mga spiritual mothers po natin in the house na nag-nurture with wisdom, nang may panalangin
at presensya. And those grieving sa mga broken relationships po. No? Hindi ko po alam sino yung audience natin ngayon, but I just want to make sure na hindi po tayo one-sided lang. We want to honor yung mga women natin na nandito. Ano man po ang estado nyo, ano man po ang pinagdaanan nyo, sineselebrate po namin kayo ngayong umaga. Palakpakan po natin. Come on, come on. Come on. Hallelujah. Sige, malakas po na palakpak. Thank you, Jesus. Sa buhay po ng aming mga nanay at sa lahat po ng mga nabanggit. So today, as we honor mothers and the women who pour themselves out in love every single day, I want to speak po on a message titled, The Work God Sees. Can you say that with me? The work God sees. Amen. And I want to read po, ito yung magiging launching pad po natin. Explain ko po mamaya. In Matthew chapter 6 verse 4, nasabi dyan, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Okay po, makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Amen. Magandang umaga po. And once again, happy Mother's Day. Amen. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, taas kamay. Nag-greet nyo na po bang asawa nyo? Ano pong balak nyo? After. Chine-check ko, dapat may balak. Hindi kailangan grande, but alam mo yon, let's spend this day na mapasalamatan sila, ma-honor natin sila, at talagang maibigay natin yung time na to. Tama po ba? No? At yung iba sabi, Pastor, same din, araw-araw sa bahay namin, Mother's Day. Wow! Amen. Amen. So, the work God sees. Come on, say that again. The work God sees. Napili ko po itong text in Matthew 6 verse 4, but I want to explain, no, yung context po, original context ng Matthew chapter 6 verse 4. Ang context po dito is Jesus is teaching about yung pagpapractice po natin ng ating righteousness, at ito po ay dapat hindi pinapakita for public recognition, but dapat po ito'y ginagawa out of our genuine devotion sa Panginoon. Amen po ba? At gusto ko pong kunin dito yung prinsipyo behind this, that God sees the hidden motives. God sees the sacrifices at yung acts of obedience po natin. At sabi po ng text, ay nire-reward po ng Panginoon. He rewards what is done in secret. Naniniwala po ko na ito pong prinsipyo ng Diyos can also be applied to motherhood. Again, ang context po nito specifically, it addresses yung pagbibigay at yung spiritual disciplines katulad po ng prayer and fasting. Amen? At makikita po natin yung underlying truth po dito that God is aware doon sa mga tinatawag nating unseen faithfulness. Can you say that with me? Unseen faithfulness. At yung mga unseen faithfulness po na yan, naniniwala po ko it's applicable across many areas of life, including po ang motherhood. Naniniwala po ko, alam niyo po, much of the work po ng isang nanay, it happens in the quiet. It happens minsan sa dilim or in secret. Ito po yung mga senaryo na ang isang nanay na hinihele ang kanyang anak sa gabi, walang tulog, or maybe yung mga unseen faithfulness na ang isang magulang ay nilay-hands ang kanyang mga anak sa kanilang pagtulog sa gabi. Pinapanalangin po consistently sa gabi. Or maybe meron tayong mga magulang na sinacrifice po nilang kanilang mga pangarap for the sake of their family. Ito po yung mga examples na sinasabi ko that these things po are done
behind closed doors. These things are done without applause. At may mga ginagawa po ang ating mga nanay. At may mga nabanggit ko po na kababaihan kanina. Na posible po na hindi naman talaga napapansin ng mundo at ng ibang tao. Pero yung encouragement ko po ngayong umaga, ang Diyos, nakikita niya lahat ng katapatan nyo, lahat ng ginagawa nyo, lantad man po or tago. The work may be hidden, but the good news is, in heaven po, it is honored. The good news is, God sees it all. At hindi niya lang po ito nakikita, lahat ng pagpapagal, lahat ng pagsasakripisyo, lahat ng effort po na ginagawa nyo. Hindi niya lang po nakikita, but He values it. Kaya gusto ko pong ipamper ang ating mga magulang, ang ating mga nanay, all the moms in the house, gusto ko po kayong ipamper dito sa salita ng Panginoon. Dahil alam ko po, madalas, ay, alam mo yon, minsan ang isang nanay ay madali po talaga makapag-self-pity. Madali na maramdaman po nila na sila'y nag-iisa. They feel at times na yung ginagawa po nila is not significant. But again, I want to remind you this morning that God sees your work and He calls it holy. He calls it holy. Palakpakan po natin ang Panginoon. One time po I was listening sa isang preaching po ng isang reformed na pastor na si Paul Washer, and meron siyang nabanggit. May binato po siyang isang philosophical question. At na-stuck po ako doon. Nag-struck sa akin yung tanong niya. At ang tanong niya po goes like this. Sabi niya, why would God plant the most beautiful rose that He ever created in a forest through which neither man nor angel would ever walk? How does God get glory from that rose? At ang sagot daw po, is He gets glory from that rose because He sees it. Napapost po ako sa TV at mamayang onte, nakita ko, lumuluha na ako. Sabi ko, grabe. Ang tanong po sabi niya, bakit daw maglalagay ng isang rosas ang Panginoon sa gitna ng forest? Na possibly, wala naman makakita nun? Hello, are you there? Posible po, wala namang, alam mo yon, makadaan doon, makakita nun, maka-appreciate nun. So bakit ilalagay pa ng Panginoon yung rosas? Ba't hindi na lang doon sa lantad na maraming sasabing, uy, ang ganda naman yan. Uy, ang tindi, grabe yung rose na to. Bakit maglalagay ang Diyos sa gitna ng forest na walang makakakita at makaka-appreciate? Paano mag-glorify ang Panginoon doon? At ang sagot po ng pastor na ito, mag-glorify ang Diyos kasi nakikita niya yung nilalang niya eh. Nakikita po niya siya mismo na lumalang doon. He gets glory from that rose because He sees it. At gusto ko pong kunin yung illustration pong ito. Dahil naniniwala po ako ngayong umaga, marami pong mga moms and people in general na katulad ng isang hidden rose na yon. You may be serving faithfully in the background. Tuloy-tuloy kang nag-e-effort. Nagtuloy-tuloy kang naglilingkod. Ginagawa mo faithfully yung mga bagay na inatas ng Panginoon sa'yo without applause. And you're pouring out yourself daily. Na madalas yung ginagawa ng isang nanay ay hindi man napapalitan ng thank you. Hello. But I'm here to encourage you that God sees every little thing that you do. Come on! Come on! Palakpakan natin yung Panginoon. Kung isa kang magulang, isa kang anak, or isa kang tatay, pasalamatan mo kung meron kang nanay sa buhay mo. Come on, palakpakan po natin sila. Come on. Wow!
Nakikita po ng Diyos. Kaya po sabi po din sa Matthew 6:4, your Father who sees what is done in secret will reward you. Gusto ko po magbigay ng maikli lang po na word ngayong umaga. 3 pong kasagutan dito sa tanong that why the unseen work is still sacred work. Marami man po dito pagod na, gusto nang sumuko. Nakakaranas at times ng mga minsan may nade-depress. We understand po yung nangyayari sa buhay po ng isang nanay. But God wants to say that what you're doing that's a holy work. That is a sacred work. So again, why the unseen work is still sacred work? Number 1 is because God sees your hidden sacrifice. Again, number 1, God sees your hidden sacrifice. Sabi sa Matthew 6:4 kanina, your Father who sees what is done in secret. Sabi ko nga po kanina, madami pong ginagawa ang isang nanay na nangyayari behind the scenes. Amen? At kadalasan po sa mga ginagawa ng isang nanay ay, alam mo yon, hindi naman under the spotlight. Hello? Wala namang spotlight doon sa isang nanay who wakes up early para po ipanalangin ang kanyang mga anak. Or when was the last time na napasalamatan natin, nakita po natin yung hidden sacrifice, nagigising na lang tayo, breakfast is ready! Masama na yung tingin ng nanay nyo ngayong umaga. Amen. Wala pong award na natatanggap ang nanay sa singkadaming natutuping damit. Mga nanay po, lakasan yung amen nyo. Hallelujah. Amen. Or sa isang nanay na, alam mo yon, yung sobrang pagtatantrums po ng bata at napaka-patient mo pa rin nakausapin siya and you're keeping your calm. Hello? Lahat po yan ay nakikita po ng Panginoon. Wala pong standing ovation doon sa ilang beses ka nakapagluto. Kaya naiintindihan ko lalo pag ang nanay ko'y nagluto. At gusto ko maasim at di maasim. At sasabihin ko, man, nilaga ba to? At minsan magtatampo ang nanay ko, sasabihin niyo, na ako magluto. At sa lahat ng na ako magluto, akit may pa rin next day, pagluto na ka pa rin. Karong mihinay palakpak ng mga anak po ngayong umaga. Hello? Again, God sees it all. Kamukha po ni Hagar in the wilderness na tinawag niya po ang Diyos na El Roi, the God who sees me. So ang sarap mong magpatuloy ngayon sa race regardless kung gaano ka nakapagod, gusto mo nang sumuko, because this morning you are being reminded na ang Diyos na sinasamba mo ay Diyos na nakikita ka. Moms, you are never out of God's sight. Yung mga late night prayers, yung mga unspoken na burdens, yung mga countless po na yeses mo, when no one is watching, lahat po yan ay nagmamatter po sa Diyos. Tama po ba? Nakikita po ng Panginoon lahat ng yan. Ang hirap po. Ngayon ako po naging magulang, no? Just this week, no? Short testimony na lang po dahil ang aming si Pastor Spider-Man po, gaya ng explain ko last Sunday, ay nagkasakit po siya. At akala nga po namin maa-admit siya dahil bumababa po yung O2 saturation niya, yung oxygen niya. No? And hindi po biro yung nangyari sa amin for this whole week. Dahil, syempre po, may newborn kami, breastfeeding. At the same time, kailangan naming ihiwalay po ang anak namin. No? Dahil po ubo siya ng ubo. So, nakita ko yung sacrifices. Lalo na po, yung aking asawa ay mula po sa una naming anak. Talagang parang wala na silang maayos na tulog. No? At ilang araw po kaming
puyat na papatulugin, isa-isa, ihihiwalay, iiyak, magbe-breastfeed o iiyak. Pag yung isa din pong may sakit, pag nagising, hahanapin yung nanay niya. So kahit anong gawin ko po, minsan, I want mommy, I want mommy. So talaga pong, this whole week, no? Parang, short glimpse lang po yun ng karanasan na, normal na karanasan ng isang nanay. Hello? I don't think po na makakayanan ng mga kalalakihan with all due respect sa ating men. Pero alam ko po, iba talaga yung binigay na design ng Panginoon sa babae. Once again, palakpakan po natin sila. Yun lang pong dalhin nila for 9 months yung bata. I don't think merong lalaking tatagal doon. Amen. Palakpakan na naman natin ng mga kababaihan natin. Totoo po. Hindi po biro. No? May singit po akong kwento. Ay meme, nakita ko lang. Hindi ko lang po mahanap ulit. No? Sabi, pinakita dun sa meme video po na napakalalakas ng mga tatay. Talagang martilyo, buhat dito. Pero nasusubok daw po yung lakas ng mga tatay. Pag pinasa na daw po ang baby sa kanila, hanggang 2 minutes lang daw po sila. Lahat ng mga tatay magsabi ng amen. Ah. Guilty ba? No, ang lalakas daw eh, pero pag baby na, parang hindi makatagal ng 5 minutes. No? Sige, ibang topic po yung pang Father's Day naman po yon. Amen po ba? Okay, number 1, again, God sees your hidden sacrifice. Your hidden sacrifice, praise God, is not hidden to Him. Moms, it is noticed, it is honored, and it is remembered in heaven. So that's number 1 po. Why the unseen work is still sacred work. Number 1, God sees your hidden sacrifice. Pangalawa po, God honors the heart, not the applause. Ano sabi ng Matthew 6:1? Do not do your acts of righteousness before others to be seen by them. Again, yung prinsipyo po nun, na ayaw ng Panginoon, even yung acts of righteousness natin, yung pagsunod po natin, yung pananalangin, even sa fasting, ayaw pong pinapakita ng Panginoon yan na lantaran na private, because God wants yung ating genuine devotion na hindi po natin kailangang ibandera ang mga bagay na yan. So again, the principle behind po that na ino-honor ng Panginoon yung ating mga puso. Hindi po nai-impress daw ang Diyos sa ating public performance, but He looks at the heart. Come on, say the heart. So ito pong principle na to, it doesn't just apply sa prayer, sa giving, sa fasting, but I believe it is applicable to every act of obedience, including motherhood. Nandito po tayo sa panahon ngayon. We live in a world where everyone is obsessed po with visibility, with recognition. Kaya po parang ang hirap ng i-apply ng word na to in secret. Kasi minsan ang sakit na makikita mo, yung ginagawa mo, parang hindi talaga napaparangalan. Or maybe meron po mga nagtatampuhan na po dito na mag-asawa na, alam mo yon, yung prayer ko, sana ma-post naman ako ng asawa ko. One time lang. Yung pinupost niya, puro sasakyan, puro motor, puro basketball. Hello? Again, pang Father's Day po yon. Sige. Tama po ba? Madali po na maramdaman po natin yan dahil sa panahon natin ngayon na lahat ay gustong ibandera sa social media. But again, Scripture reminds us again and again that God isn't looking for applause. He is looking for faithfulness. Gusto ko po kayong i-encourage. Kahit madalas sa ginagawa nyo, hindi pinapalakpakan at hindi napapalitan ng thank you. Again, nakikita ng Panginoon ang katapatan nyo. Moms, you are not less valuable because your work isn't broadcast. In fact po, the quieter your obedience, the more profound it often is in the eyes of God. Wala pong tapon, walang sayang sa lahat ng pagsunod natin ng may katapatan
pinaparangalan po yan ng Panginoon. Nakikita po yan ng Panginoon. Kagaya po ng quote ni Paul Washer kanina, nasabi po natin, nakikita to ng Diyos. God sees it, He delights in it, and He gets glory from it. Ang Diyos na lang po ang magre-reward sa mga magulang na kahit di po alam ng iba ang kwento, na maybe meron po dito, tinurn down nyo yung promotion dahil mas pinili mo ang iyong pamilya. I want to honor po ang bawat isa na ang Diyos na lang ang nakakakita sa lahat ng sacrifices na ginagawa mo para maidala mo ang iyong buong pamilya at mga anak sa church. Can I hear an amen sa may mga pamilya po dito? Sa may mga maliliit dito. Come on. Palakpakan po natin ang bawat isa. I know how hard it is. Liguan mo, bihisan mo, buhatin mo. Dalhin mo lang sa church. Mas madali minsan na iwan mo na lang sa bahay. Pero tinawag po tayo ng Panginoon na ilapit ang pamilya natin at ang mga bata. Hello? Na sana po, hindi lang po yung pag-i-enjoy. Kasama po yun. Yung binibuild natin, yung mga tinatawag natin core memory nila. But I hope and pray sa core memory nila as they look back, hindi lang po puro playground, hindi lang puro kidzuna, hindi lang puro vacation or what, yung core memory nila, sana po sa core memory nila, natatandaan nila kung paano mo sila binubuhat, dinadala sa church in season and out of season, umuulan, bumabagyo, mahirap man ang sitwasyon, challenging man ang sitwasyon, you are committed na dalhin sila sa church at ilapit sa Panginoon at nakikita po lahat ng Diyos ng mga bagay na yan. And we also want to honor yung iba po na kahit may pamilya talagang, alam mo yon, hindi po hindi humihinto na paglingkuran ng Panginoon. We want to honor yung mga nanay po na gustong tumulong sa ating kids church, mag-alaga ng bata. Again, kung meron po kayong puso para dyan, welcome po kayo na maglingkod sa ating kids church. Hello? So lahat pong ito, nakikita po ito ng Diyos. And number 3, God rewards what is done in secret. Sabi po din sa Matthew 6:4, and your Father who sees in secret will reward you. Ang pinapakita po dito, not only does God see it, hindi lang po nakikita basta ng Diyos, but He rewards. Can you say that word with me? He rewards. At ang sinasabi ko po dito, hindi lang po material na possession. No? Ang Diyos po, pag nagpala, buo, lahat. Kasama po yan. Ang mga material na bagay or instant gratification. But ang sarap din pong tingnan minsan na yung reward natin sa yung reward ng isang magulang, ng isang nanay sa pagiging tapat, ay minsan po, walang papantay dun sa, at the end of the day, ang dami nangyari, napaka-chaotic. Pero matutulog ka na yung reward mo minsan ay peace of mind. Sino po nakaka-appreciate nun? Na minsan yung reward po all throughout the day, peace, kapayapaan galing sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord, come on. Kahit yung bahay, napaka-kalat. Yung after mo nilinis, mamaya konti, makakarinig ka na naman, may ginagawa ka lang, naghugas ka ng pito, may narinig mo na naman yung kanyang paglalagyan ng laruan. Shhh! Pilos na naman. Yan po yung nangyayari sa bahay eh. Kaya pag may maliliit kang bata, talagang, ayan, tanggap po natin yan na makalat talaga yung bahay. Lilinis din. Amen. So praise God dun sa peace na pinaparanas ng Panginoon. Or minsan po, no, ang anak po namin si Ablaze ay iba-iba po sila, no, ng pag-ugali. At ito pong lalaking to ay may pagka-sweet, talagang lahat na lang, bibigyan mo ng tubig, kahit painumin namin ng gamot, biglang lagi sasabihin, thank you, Daddy. Di po ba natin napapansin, minsan reward yon sa atin? Yung simpleng thank you ng bata, ng anak mo, parang, nalulusaw yung puso mo. That unexpected hug or thank you.
Nakakatawa po tong batang to pag nagpahag ka. Di ko alam saan niya nakuha yun, sa amin ba pag pinapatulog. Pag hinag mo siya, yung kamay niya gumaganyan, no? Nakaka-comfort. Totoo po, pag hinag kami ng batang to, gumaganyan, no? Balamat, waya. At ang sarap po sa pakiramdam. Hello? Minsan yung reward po natin ay joy. Hello? Yung joy na hindi mo ma-explain. Alam mo, may babayaran pa kayo, no? May mga need pa kayong ayusin sa family. Pero minsan yung binibigyan ng Panginoon, unspeakable joy. Yung joy dun sa simpleng bagay na ginagawa mo. Whether reading a bedtime story, or pagluluto, or just sitting beside your child. Hello? God meets you in those small, sacred spaces with unexpected joy. Or may time po yung reward nyo is growth na hindi mo po pinlano or in-expect na dahil sa pag-aalaga mo ng bata, minsan napansin mo na yung growth sa'yo na wow, parang humaba na ata yung pagiging patient ko. Dati laging nakataas yung boses ko para ngayon, wow, kaya ko nang kausapin ng kalma yung anak ko. Growth po yun sa atin. And also yung reward po that knowing that you are seen by the one who matters most. Ang ganda po na sinasabi ng 1 Corinthians 15:58 that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Your labor in the Lord is not in vain. God promises that nothing done for Him, no matter how small, is ever wasted. Moms, wala pong bagay na nakakalampas po sa paningin ng Panginoon. Kahit isipin yung parang hindi significant, napakaliit, lahat pong yan, hindi po yan na sasayang. Palakpakan po natin ang Panginoon. You may never be praised by the world, but you are deeply treasured by God. So again, i-review po natin yung tatlong bagay na to. Why the unseen work is still sacred work. Number one, moms, God sees your hidden sacrifice. God honors the heart more than po doon sa palakpak. No? Hindi yung mga palakpak, hindi yung recognition ng mundo. Sapat na po na makita ng Diyos ang ating mga puso. At pangatlo po, ang Diyos, He is a rewarder. Lahat po ng ginagawa natin in secret, ay nire-reward po yan ng Panginoon. So as we end po ngayong umaga, gusto ko pong pakita sa bawat isa that God sees the invisible load. Lahat po ng mga magulang, especially nanay po ngayong umaga, ang ganda po na maging talagang mapagmahal itong church natin. Na maging sensitive po tayo dahil ang ating mga nanay po, meron niyang mga invisible load sa buhay. May dala-dala po lahat, mentally, emotionally, may spiritual weight na binubuhat po ang isang nanay araw-araw. Pangalawa po, as we summarize our word, God honors yung silent faithfulness. Yung pagtatanim mo, nakikita yan ng Diyos. Yung pananalangin mo, nakikita yan ng Diyos. The serving that happens behind the scenes. Hindi man po ito napapansin minsan ng mga tao na malapit sa'yo. Pero ang Diyos po, ino-honor niya po ito. At pangatlo po, God rewards what is done in secret. Nire-reward ka niya ng kapayapaan, at yung pagtsatsaga nyo po na pagtuturo, pananalangin, pagdidisciple sa inyong mga anak. May mga time man po na minsan wala na tayo, pero makikita po natin, or minsan di na natin makikita yung legacy. Yun yung kagandahan ng legacy, it will outlive us. Amen? Lasting legacy
Kala mo walang kwenta yung pagpipray mo gabi-gabi, yung bedtime stories, yung pagdi-disciple mo. Pero nung tumanda na po yan, kahit wala na po yan sa poder mo, nakatanim sa puso niya yung mga tinuro mo. At oras lang po magsasabi na pag nadiligan po yan patuloy, mag-grow po yan. So He rewards what is done in secret. Amen po ba? So ano po yung dapat nating response ngayong umaga sa lahat po ng pinag-usapan natin to? Taas po kamay, lahat ng mga nanay, come on. Spiritual mom, whether adoption, come on. Lahat po ng binanggit ko kanina. To the mothers, be encouraged po ngayong umaga. Gusto ko na po mag-ready ng ating worship team this morning. Moms, you don't have to strive to be seen by the world. You are already seen by God. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. You don't have to chase perfection, mom. Yung katapatan mo lang is already enough para sa Panginoon. And you don't have to question your worth because your work matters eternally. Amen. Kung tinawag ka ng Panginoon sa season mo ngayon, maging full-time po na nanay sa bahay, huwag niyo pong tingnan bilang maliit yan na trabaho. Hindi mo alam, baka you are raising a world changer. You are raising the next leader, the next pastor, the next evangelist, the next missionary. Maybe you are raising the next po na itatayong leader ng Panginoon sa ating community, sa ating bansa. And to the rest of us, sa bawat isa po, asawa kang lalaki, anak ka man, again, to the rest of us, ang response po natin, let's open our eyes. Buksan po natin ang ating mga mata. And let's be a people who reflect God's heart. Can I hear an amen to this? Kung ang Diyos po, come on, lahat po ng mata dito, if God notices what's unseen, church, so should we. Hello? Wala na po atang kausap. Patapos na po tayo. Yung sinasabi ko po, kung ang tatay natin sa langit, nakikita niya lahat ng bagay na to, dapat tayo din napapansin natin to. Kung ang Diyos ay pinapahalagahan niya yung mga maliliit na bagay na ito, dapat po tayo pinapahalagahan din po natin. Taas kamay lahat po ng mga anak. Lahat ng anak, come on. Kids, ang response po natin is, why don't we thank our mom? Not just with a card, but with your help and with your heart. Ngayon pong araw, again, maya ako ng manos pinggan. The Mother's Day mo. Sana, Doldo, Mother's Day. Ako na. Kung nagtatrabaho ka na, i-treat mo yung mama mo. Dati ikaw ang alam mo yon. Bumawi ka naman ngayon. Lahat po ng asawang lalaki, taas kamay, husbands. Speak life over your wife. Amen. Ito po yung time na mag-iba po sana yung ating way kung paano natin kausapin ang ating mga asawa. Walang nag-amen. Hallelujah. Ulitin ko po, lahat ng asawang lalaki. Sige, taas kamay, come on. Magbago po the way natin sila itrato. Magbago po the way natin sila kausapin. Hello? At isa pa po sa importante, come on. Let her know that you know this. Isa po sa kalaban ng mga asawa natin ngayon, cellphone. Magkasama pero, hello. Pwede po ngayong araw, lahat ng cellphone ilagay sa open box. Hindi, joke lang. Joke lang po yun. Huwag masyadong sensitive. Yung sinasabi ko po, ibigay po natin ang buong atensyon natin sa ating asawa. Siya naman yung dalhin mo sa kidzuna, pwede rin. Maglaro kayo parang bata. Magbahay-bahayan. Hello? Hello? Amen. And bilang isang iglesia po, as a church, let's celebrate motherhood, not just sentimentally.
but spiritually. Let's come alongside. Magtulong-tulong po tayo. Let's share the load and let's speak honor and let's live with gratitude. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo po tayo ngayon. Lahat po ng act of love done in secret, moms, every burden, again, nakikita po ito ng langit. And I pray we will walk away today with fresh vision. Meron tayong renewed po na pananampalataya, fresh perspective, at malalim po na kapasalamatan sa mga kababaihan who pour themselves out daily. Not for praise, but because of love. And let's live lives that reflect the heart of our Father. The Rock City Church, nawa po, again, we will be the kind of church that we will live lives that reflect the heart of our Father. To see the unseen, to value the faithful, and to reward what is done in love. Palakpakan po natin ang ating mga nanay.